Angel. I'm Rain. I'm Veron. I'm Kat. And we are the Pink na Pink Girlies, where we will talk about women's take on different stakes. Ano ba yung natin, first episode natin? Ayan, so for our first episode, nag-ask tayo sa IG kung ano nga ba ang magandang topic for today. So from user Von Rovic Kamunayan, the question is, what's your take on exam scores have a little indication on the student's abilities? Nakaka-nosebleed naman yan. Next question, Tito Boy. Ano ba masabi niyo dito? Ako, for me, what's my take? Siguro I agree because because of the term because of the term little in the on the quote, kasi if little indication lang naman, parang percentage or part lang, may 'di ba, may percentage lang na it has an indication with your ability as a student. Kasi for example na lang, we tend to say yung grades doesn't define me, or my scores doesn't define my intelligence, to comfort ourselves or just to simply cheer ourselves up para lang, alam mo yun, maging positive lang, and wala namang masama doon. But the fact na it really does have an indication with your ability as a student because it defines your academic competence. Yeah. In my case, there are subjects na nag-excel ako and there are subjects na bulok talaga ako. For example, ayun, skill issue na talaga siya sa akin. So, I agree with the little indication of my ability, but not as a whole, yung scores na yon. For example, bagsak ako sa math. Wala akong magagawa kasi hindi talaga ako magaling sa math. And I just have to accept the fact na it was really me. Yung ability ko talaga yon na hindi ko talaga kayang yung mga numbers, something like that. Kasi, di ba, when we say abilities, dyan papasok yung mga time management, di ba? E di, syempre, capability yun ng student. So, sa time management, say for example, hindi ko na-manage yung time ko wisely, hindi ako nakapag-review for exam, e di, mababa yung exam ko. So, meron talaga siyang, alam mo yun, may effect. Meron talaga siyang epekto sa exam scores, kumbaga gano'n. Ikaw ba? Meron ka ba naiisip na? Actually, nung nakita ko yung question, napaisip ako kung ano isasagot ko. Kaya tahimik lang ako. Pero ayun, agree din ako kay Veron. Pero aside naman dun sa mga sinabi niya, gusto ko naman i-highlight yung mga factors bakit naapektuhan yung ability ng mga estudyante. Kasi, di ba, ako personally, parang ganun din. Parang ayokong sabihin na hindi ako matalino. Pero, gusto ko lang na minsan kapag mga exam week, nararanasan niyo ba yung parang may anxiety habang exam week, di ba? So, minsan, kahit alam mo na yung aral ka, pero kapag tinamaan ka ng anxiety, ganyan, kasi nag-overthink ka sa mga bagay-bagay na overwhelm ka. So, parang nagre-reflect yung anxiety mo, nagiging mababa yung scores mo sa exam. Pero hindi naman ibig sabihin na mababa yung score mo is hindi ka na matalino or hindi mo na pag-aralan yung exam. It's just that na marami talagang factors. Yung bahay natin, ganyan, kung anong sitwasyon natin sa bahay. Kasi totoo, di ba? Hindi naman lahat tayo privileged na may makakapag-aral. Makakapag-aral ng maayos, di ba? So, hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon. Kaya, feeling ko hindi naman dapat tingnan natin yung ability ng isang estudyante based sa score na nakukuha niya sa exam. Sama, perfect yan, sis. Parang naaalala ko nung sa exam sa ALAN. Kasi kumuha kami educational assistance. So, syempre, bilang mukhang pera, kailangan mo ng pera. Exam nun sa ALAN, tapos hindi ako nakapag-review kasi syempre, unang kuha ko yun ng educational assistance eh. Talagang, nagsulat ako ng thank you letter for, letter to mayor, letter address to mayor, mga ganong kinumberlo.
Kasi kailangan din namin ng pera noon. Kasi salat kami sa buhay. Pero ayun. Pero naka-nails ka ngayon. Saka lashes. Maangat mo. Ayun nga, hindi ako nakapag-review and nag-reflect yun sa exam scores ko. At hindi lang sa exam scores ko. Pati sa grades ko sa portal. Pero ayun, it's my fault din. Diba? Ano ba naisip mo? Siguro somewhat lang. Oo nga, little. Parang gusto niya ibuka yung bibig niya. Wala kasi kanina pa to nakatikom, so ibukas natin yung bibig natin. For me naman, hindi. For me, siguro, in between, gusto mo, nasa gitna lang, kumbaga, kasi, as estudyante na bugok, as student din na na syempre, ako, tulad ni Tixie, tulad natin lahat, na meron tayong mga weakness. Kumbaga, merong mga student na magaling sila sa written exam, meron naman na sa application exam sila magaling, ganyan. And siguro, dagdag ko lang na I do agree with Kath doon sa sinabi niya na nakaka-apekto yung external factors. Kumbaga, let's say, okay ka naman before mag-exam, pero napagdesisyon na ng magulang mo na mag-away sila sa mismong day ng exam. Mag-exam siya, ganyan. Alam nyo, sobrang lagi nangyayari sa akin yun, na every time may malaking ganap sa buhay ko, dun sila mag-aaway, dun makikisali yung jowa ko. Gusto niya talagang magulo yung buhay ko. Yan. Oo, ganyan. Oo. Pwedeng stop muna, ganyan. Kasi yung stress na nabibigay sa'yo ng situation na yun, super nakaka-apekto siya doon sa magiging performance mo sa examination. Siyempre, iisipin mo, parang hati, kumbaga, yung isip mo doon sa mag-aaral ka ba or aatupagin mo, re-resolbahin mo yung problema na kinakaharap ng family nyo. And siguro, meron talagang student din na, alam niyo yun, yung tulad ng mga classmates natin before ng college na super gagaling talaga nila. Na, like si Eunice, si Ate Andre, si Kimpi, si Ate Norlene, super gagaling nila. As in, tahimik lang sila pero grabe. Tapos, alam mo yun, parang meron silang, ewan ko, siguro, depende din sa kung paano mo siya i-handle. Pero, alam din natin na hindi lahat ng estudyante ay pare-parehas, di ba? Tsaka doon sa sinabi, di ba, exam scores, parang ganun, exam scores lang. So, kumbaga, meron ding iba pang pagkukunan yung grades mo. Kumbaga, okay lang siguro na medyo mababa yung examination mo. Bawi ka na lang sa ibang, like, performance, attendance, ganyan. Ikaw ba, Liv? Tingin mo? So, ayun nga, di ba? Wala naman talagang one exam paper na fits all. Yung ganun ba? Perfect. Hindi naman, kunyari, si Kat nag-excel siya, di ba? Sa singing, music, ganyan. Hindi naman pwedeng pag-examine natin siya ng math, tapos sabihin natin, ang bobo naman ni... Ay, censored. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi magaling si Kat sa math dahil nga sa ibang area siya nag-excel. So, ganon. Pero, kudos pa rin dun sa mga tulad nga nila Kimpi, ni Eunice, nila Ate Andre na parang lahat yata ng subjects, no? Ang gagaling nila na, diba? Kaya nila makauna sa lahat. Para naman tayo. Almost perfect ang exam. Yeah. So, ang gagaling pa rin nila na kaya nilang i-handle yung ganon. So, ano nga ba? back to you, Angel. Ano nga ba talaga, in short sentence, ano ba talaga yung take nyo na sa tingin nyo ba nakaka-apekto? Yeah, sabi naman kasi, di ba? Okay, short lang, ayoko na lang. Hindi, i-highlight natin yung Sis, hindi mo utusan sis. Sawa ka mo to sis. Ay, sorry. Little indication lang. So, agree tayo dun kasi hindi naman porket, yun nga, hindi tayo yung reflection ng exam natin always. So, depende daw kung mataas ha. Pero yun, hindi lagi. Kasi nga may mga factors na nakaka-affect sa performance. Ikaw rin. Short lang Amen? Beep!
then, siguro sa akin, tulad na sinabi ni Kat, copy-paste, paraphrasing tool. Yan. Hindi. Siguro sa akin din, your grades doesn't define you. Di ba yun yung nakalagay sa portal natin? Ano pa naging kapsohenyo tayo, di ba? Kumaga, oo, depende kung mataas. Kapag mababa, hindi ako yun. Pag mataas, ako yun. Si Rain yun. Pero hindi ganon! Ikaw ba, te? Oo, sabi nga 'di ba? Kasi yung mga tanong niyo sa IG, little lang talaga, little lang yung epekto niya. Siyempre kaya mo mag-excel sa ibang bagay, hindi porket mababa ka, kunyari, ako nga, ay talaga namang nakatatak sa isip ko yung Japanese. Hindi porket mababa ako sa Japanese, di na ako magaling sa stylistics. Tama. Yung mo stylistics. Ikaw, isang sentence. Ano ba? Your failing grades or scores doesn't define na failure ka na rin sa life. Yun na lang siguro. Pero still, as a student, responsibility pa rin natin na gawin natin yung best natin sa lahat ng subjects. Kasi nagre-reflect din talaga siya sa personality natin kung paano natin i-handle yung time and kung paano yung, yung mentality natin towards sa pag-aaral, kung paano natin siya, i-handle nga. Nasa sa atin din talaga yon. So, I guess, agree ako na may little indication talaga yung exam score sa atin as students. Pero hindi naman siya students lang, hindi siya for life na pagbagsak ako ngayon, Bob. Sorry. Hindi naman na pagbagsak ako ngayon, bagsak na ako forever, ganyan. Pero Ano ba yung parang naisip niyo na, syempre nilay tayo, na parang meron pala talaga tayong, ano ba English ng hindi capable? Incapability. Hindi talaga tayo capable sa ibang aspects. Ano yung napagnilay-nilayan nyo na i-improve nyo para tumaas kunyari, exam scores, ganyan? Siguro sa case ko, time management. Totoo. Kasi ang hilig ko mag-cram. Yun lang siguro yung issue sa akin. And agad, sorry guys, kasi magkakagroup tayo sa research. Tapos, sobrang procrastinator ko. Yung parang cram kong cram. Hindi kasi ako nangangarag, kumbaga. Baka mag-open forum pa to. Hindi, kasi actually, Angel, ikaw, Hindi ganon. Hindi, sa akin naman siguro, talaga, yung disiplina sa sarili. Kasi palati na lang ako nanonood ng mga ibang panoorin. Hulaan nyo kung ano. Pero, yun, kumbaga, madaming distractions kasi. TikTok na Rain naman is active na. Oo, yan. Tama. Laging nasa TikTok. Kumbaga, self-discipline. Kasi wala namang ibang makakatulong sa sarili mo, kundi ikaw lang din. Siyempre, meron tayong mga kaibigan, pero hindi habang buhay nandyan sila na parang disiplinahin ka na. Huy, te, gawin mo naman yung gawain mo. Te, nakapagbasa ka na ba? Diba? Siyempre, importante na tama. Kaya mong tumayo sa sarili mong paa at sa kamay. Ikaw ba? Sino pa ba? Ikaw, Kath. Ako? Ikaw ulit. Ako Ay, siya ulit. Sa akin, siguro kailangan kong maging grounded pagdating sa mga desires ko. Kasi, ang dami ko kasing gustong gawin. Parang alam niyo naman yan. Ground. For grounding sa style. Hindi, yung syempre, kasi diba, nag-bails ako para maging educator someday. Pero ngayon na, Educate po ako, madam. pero ngayon diba kasi tinitake ko, parang nagsisimula na rin ako sa career ko ng singing. So, parang, nahati yung attention. Sample muna. Next time. Sorry. Ayan, so parang minsan nadidistract ako. Ano ba talagang gusto kong gawin? Kaya hindi ko nababalance yung time ko. Minsan parang gusto ko i-pursue yung pagkanta. So doon na lang ako nagpo-focus. Nakakalimutan ko na, may ACADS o wala. Kaya ayun, parang siguro kailangan ko siya i-balance or maging grounded talaga ako sa desires ko. Meron pa ba kayong mga takeaways, mga sasabihin? Meron pa? Ikaw, Gleef. Final word. Feeling ko na pag nilay ni Gleef, hindi na siya magsasabi ng beep.
Defense mo. Hindi, yung kanina, yung di ba tinanong mo, yung ano. Sa akin naman, sa will siguro, kasi kulang ako sa will. Kunyari, subject na hindi ako gaanong interested, ganyan. Hindi talaga nakaka-capture yung attention ko na gusto kong pag-aralan to, ganyan. So, medyo kulang ako sa part na yon. And sa pagka-cram din, kasi lagi ako nagka-cram. Lately, inuuna ko maglaro. Pero, kasi alam ko naman din sa sarili ko na matatapos ko naman yung gawain na maayos and hindi naman putyo-putyo. Diba? Mga matataas sa discourse. Ay, sorry. Uy, mataas naman eh. Okay. Ayun. Meron pa ba kayo mga gustong sabihin? Parang summarization. Wala. Tinapos na. Wala na. Ikaw rin. Wala na. Itigil na natin. Okay, itigil na natin to. I think dyan na magtatapos itong first episode ng podcast natin. Thank you sa pakikinig sa, ano ba yung natin? Tagline? Woman's take on different stake. Mistake, heartbreak, heartache, every take. Ganun. Thank you so much for listening and tuning. Ay, te, yung huli natin pag nag-ghost. Yung, and that, ano. And I am, please. Wag na. Sige, wag na. Ayan, see you next episode. Bye-bye!